Alam mo kung bakit DTI? Ay, siguro, mga presyo ng binili nila. Yung presyo ng mga... Kasi siya na ang bagong spokesperson ng Office of the Vice President. Ah, siya na ba? Yung pagkaganda-gandang si Ma'am RUTH? Si Ma'am RUTH Castelo? Siya na, Ruth Castelo. Ayun. Ito ba yung dating artista? Hindi, ano yun? Ayan ho, na-interview natin yan dati DTI sa spokesperson yan. DTI. Oo. Oo. Itinalaga na ho siya na tagapagsalita ng OBP. Pero sa kanyang statement ay hindi pa niya ito nabanggit. Oo Kasi nga, no? katatagalaga pa lang sa kanya. Ayun. Tawagan yung tanong natin. Baka ma-interview natin. Kasi kung yan ay official, Nelson, aba, yan ang pinakamainit na balita ngayon pagka nagkataon. Ayun nga. Oh. At alam mo ba, ito ang ikatlong sunod na taon na nakakuhang ang OBP ng unmodified opinion. Ang ibig sabihin nun, klaro. Diyan yung kanilang audit sa OBP. Three consecutive. Tatlong sunod na taon? Parang hindi tama ata. Parang kabaligtaran ata ng mga nangyaring investigasyon yan. Ayun nga. Yun nga ang nangyayari ngayon. Oh. Anong baka sa tingin ko, Nelson, baka ano yan? Baka may pagdududa ako sa report na yan. Baka naman sabihin tayo lang ang merong ganyan. Hindi, nilabas na rin ng iba dyan, no? Naglabasan na rin ba? Naglabasan na. Oo. Oo. At saka anong ibig sabihin? Kasi mayroong mga terminolohiya na hindi in layman's term eh. Di ba? So paano natin ipaliliwanag ng tagapagsalita ng tanggapan ng pangalawang pangulo. Tawagan natin si Ma'am RUTH. Si Ma'am Ruth, para nang sa ganun ay maliwanag yan. At sila na ba naglabas? Office of the Vice President? Hindi ang COA naglabas. Hindi, kasi ito, siyempre hindi naman ang COA, sumulat lang sa OBP. Kasi inihingi nila eh. Yung resulta. So nag-request sila, ano na ang resulta ng inyong ginawang audit sa tanggapan ng pangalawang pangulo? Kaya ang COA, hindi naman pa pwedeng i-release niya sa public dahil hindi naman for public consumption. Oo nga. So sapagkat ang dokumento ay nasa OBP na, OBP ngayon naglabas ng dokumento. Yes.